Guys, good morning. Ito nasa cleaning process pa lang kami. Ito talaga yung pinakamahirap na pinagdaanan ko, yung maglilinis ng makina sa magasimbol. Kaya na mayroon nga pala nagtanong sa akin, bakit daw ang tagal namin tapusin yung Caterpillar. Totally yung bulb cap doon di pa dumating. Tapos lahat yan nilinis namin yan. Di pa tapos kita mo yan, ang dami. Ganito kami maglinis. Kailangan na linis bago namin kabit dahil general overhaul yung ginawa namin. Kailangan na wala talaga siyang dumi na makita para sabihin ng mga engineer namin na yung trabaho namin ay malinis. Hindi katulad ng iba na kahit madumi lang kabit ng kabit. So bawal sa amin yun. Okay lang yun, mga top overhaul kahit madumi pa yan. Top overhaul ang problema yan kan dilinisin. Pero dahil general overhaul ang ginawa namin yan, kita mo na yung mga parts, ang dami. Yan lahat naka-prepare na yan. Konti na lang. Siguro ngayong araw matapos namin linis, bukas makita nyo na. Dahil nasimbolo namin yung piston sa liner yan. Crankcase cover na lang, saka wheel pan. Tapos isalpak namin doon sa generator. Doon na yung buuin lahat. Dahil mga parts niya, sobrang dami. Ang dami unit pala namin kumakalat yan. Kala mo dealer kami ng sakyan. Sa trabaho pa yan. Hanggang doon sa loob, doon sa likod. Pag may time ako, tour ko dito. Sobrang daming unit namin, guys. Yan, kumbaga pag dito ka napunta, pinagpala ka. Dahil yung workshop namin, tambak ko. Pinagpala ka pag nandito ka napunta dahil lahat ng mga equipment namin simula sa pinakaluma hanggang sa pinakabago nandito. Lahat yan na electrical control lahat. Ang hindi lang electrical control sa amin dito yung LB na Mercedes-Benz. Yan yung mga Caterpillar kami na 3412. Pero meron din electronic, meron din hindi. Kaya mix kami dito. Sa pinakaluma hanggang pinakalitis meron kami. Ito yung makina ng MANA D21, yung pinatino natin na mausok. Yun yung problema niya lang doon sa exhaust, yung control doon sa tapit. In-adjust lang natin. Ginawa natin 24. Kasi dati ang in-adjust nila 12 lang. Pag umanda, grabe ko. So, hindi mo makita yung puwet. Ngayon, in-adjust natin. Yung sa exhaust niya, umabot na siya ng 24. Ngayon wala ka na makita ang usok at saka matining yung makina. Wala siyang vibration. So balik tayo sa Caterpillar. Ito yung mga parts ng Caterpillar na
Napaka sobrang dumi. Nung binapalas namin, niliha-liha na namin to. Anong klase pintura to? Parang sa sound system, naalala ko yung pintura sound system ganito. Oh. Yung mga ganyan. Oh. Ito yung luma na Caterpillar na umabot na siya ng mga may 20 years na to, bro. Hindi pa umabot. Kasi yung model nito 2006. Naulanan kahapon, no? Pero buka namin ng tubig to. Tapos gasolina, diretso na salpak yan. Kaya sabi ko sa kanya, linis muna tayo today. Pag aubos namin sa linis, bukas, puro na kami simbol. Kaya sobrang daming gutlo-gutro. Gutlo-gutlo. Ang dami ding gasket yan, no? Kasi dati, hindi kumpleto gasket nila. Parang gintap overallan to. Yun, sa atin na pinagawa, yung general biro natin dahil butas yung mga piston na block tot yung mga set pinabalance natin. Yeah, okay na. Sa mga ganitong trabaho, ang singilan talaga dito, labor pa lang 150,000 sa Pinas. Labor pa lang yun. Kasi mahirap talaga yung linis. Yung cleaning process talaga yung pinakamahirap dito. Yung baklas, kabit, wala problema. Ang baklas mabilis lang. Yung pagkabit, kailangan na medyo palo to procedure tayo dito. Lahat ng mga angle, clearance, lahat sinusunod talaga natin para walang backjob. So, ang dami ko nang ginawang mga generator, loader, backhoe, bobcat. Lahat ng ginawa natin, hindi bumalik. Continue working. Ang daming parts. Aluminum na to eh. Kailangan masunod mo yung tamang torque dito kasi kung hindi mo masunod yan, no? Magkakaroon ka dito ng yung thread niya. Magiging loose thread. Lahat yan, aluminum. Yan, meron kang torque dito na maliit. Yan, dahil lang natin mabot ng 7 ng laki. Tapos ang tinutur ko dito, sagad ko ng 90. Sa mga dito na side. 90 Newton meters. Tapos dito naman sana 35 lang. Maliit. Lahat yan nukunan natin ng ng specification para walang mistake, walang backjob na mangyayari. Ganun talaga pag nasa heavy industry ka, mabigat, pagod, pero sulit naman pag sumahod ka dahil malaki. Mga unit namin dito, lahat yan mga hydraulic control. Tinutok na namin dun sa China, paputukin doon namin yung
ng tubig. Ito yung LB natin na rebuild. Yung nakita sa mga post ko yan, dami sila pito. Lahat nun dumating ako, tulog yan. Nandito yun, parang garage. Punta natin dito. Dumating ako dito. Lahat yan, mga LB man. Dito matakbo. Makina, transmission. Tapos mga electrical. Yan, dito yan. Parang garage dati. Dahil marami silang man na sa 25 piraso. Yung makina, naka-recycle na, nandun sa cabin nakalagay, baklas na yung cylinder head. Hindi mo alam kung sana. Nandun sa loob pala ng cabin nakalagay, tapos binuo lang natin. Ito yung nag-guide sa akin nung dumating ako dito. So, naubos namin ko patakbo. Umabot tayo ng 2 years, 3 years na, ayaw pa rin tayo puwin. Gusto ko rin yung pamilya sa Pinas. Sabi ko hindi pwede, hindi ba ako kasal. Kaya ito, 38 days to go, makakauwi na. Ito yung starter ng Caterpillar. Yan, malaki, babag ko sa diesel kasi madumi. Yan, may tatak yung Caterpillar. Ito yung magnetic solenoid niya, malaki din, ha. Yan, may mga parts number. Ito yung nagustuhan ko sa Caterpillar, yan. Manufactured starter. May parts number yan. Kaya nasira na yung parts number niya. 24 volts. Dahil malaking makina, malaki di starter niya. Yung starter nito kaparehas lang sa 3406, C10, 3412, 3512, 3516. Halos parehas ng starter nila. Kasi yung sa C10, sinalpa ko yun sa 3512. Parehas lang, walang pinagkaiba. At mga trouble kayo nito, pag meron kayong mga another na equipment, sample C10, 3512 yung sira, kunin mo lang yan, ipalit mo lang yun. Kaya karamihan na sira nito, carbon brush lang at saka ito sa solenoid niya, magnetic. Bendix drive. Yan, bearing. Yung karamihan nag-lock dito. Bago to. Ayan o, may itim lang. Itim talaga pintura niya. busy. Kaya tinakpan ko yan lahat. Yung cylinder ko, hindi ko pa na-symbol kasi walang valve cap. Cleaning muna kami. Yan, shout out nga pala kay Sir James. Sir, shout out. Thank you for watching. Yan, 38 days to go na. Makapag-bakasyon na tayo. Ayaw pa ako puwin eh. Gusto ko kunin pamilya sa Pinas. Sabi ko hindi pwede. Trabaho lang tayo ng trabaho.
exit tayo o hindi tayo bigyan ng exit. Nagalit din yung loko. Na high blood, sumigaw na. O bakit daw ko exit? Ano bang kailangan? Sabi sa akin. Ano, sahod na naman? Magsabi ka lang, dadagdagan ta ulit, sabi sa akin. So nahiya naman ako. Eko siya, abutin ko muna mga 5 years para ma-rest natin yung sahod pang engineer. Sahod pang engineer. Marami pala kaming branch na bubuksan. Magbubukas kami sa type, tabuk at saka algat. And may 3 na bubuksan. Nag-alis yung mga engineer o kapon, naghanap sila ng mga equipment ulit, mga Mercedes-Benz na trailer, mixer. Yan, pero balita ko man daw kukunin nila kasi high power. Kasi yung site nila bundok yun. Kailangan ng mga malaking equipment, mga man mataas, mga double axle. Kasi pag bumuon sa buhanginan, kaya niyang iahon yung katawan niya kahit lumubog na lahat ng gulong. Ito yung kagandahan sa mga man. Astra. Yan. Astra Ibico. Kahit nakalubog na yung mga gulong niya sa likod, kaya niya ihawon. Dahil tested yun yung mga unit ko dati sa Matsma, dahil yun, buhanginan. Nung ginagawa pa yung airbase doon. Pero pag mga Mercedes-Benz na mga automatic yun, pag lumubog, wala na. Kahit i-engage mo pa yung double axle niya. Kasi automatic. Hindi mo siya mabigla-bigla. Kaya pag lumubog, diretso na si lalim. Yan yung ma-attack sa kanya doon, mga man sa Astra. Andyan siya, nandun na yung engineer ko sa pampo. Bye-bye muna guys. Mag-cleaning process muna kami. Nandyan pala sa pump, naka-snipe na naman sa akin. Bawal mag-cellphone siya, kala niya nagpo-focus kami rito. Hindi niya alam, naka-live pa rin tayo konti. Na bukas abangan niyo pag fully assemble natin yan. Tapos hanggang sa pagdaandar nito. Parang na-enjoy ko na yung ganitong trabaho. Na akala ko dati mahirap. Hindi naman pala. Halos parehas lang sa mga maliit na mga sakyan. Mas maganda pa gumawa ng malaki kasi malaki ang bayad kaysa maliit.
Kaya sa mga small vehicle dyan, mag-upgrade na kayo. Ito yung malaking sahod. May bagong hard dito, Pilipino. Galing sa Pilipinas ang kontrata nila. Pero sa ibang company, nandyan sa kabila naming company, ang kontrata nila sa Pinas ay heavy equipment mechanic. Ang offer sa kanila ay 2 plus 3. So maliit lang. Ang first timer. Pero ex-abroad sila. Ngayon na nagsabi sa akin na gusto nilang lumipat dito sa amin. Kasi nasunod yung kontrata nila. So ngayon wala naman kami hiring. Sabi ko kung i-endorse kita, hindi din ako makakatulong kasi bagong dating ka lang. Hindi pwede yun. May kama na rin sila. Sabi ko, ba't ang maliit? 2 plus 3. Tapos yung 300, hindi ba binibigay sa kanila? Pagdating daw dito, binawasan pa sila ng sahod. Bali, ang sinasahod lang nila, 2,000 lang. Binago kontrata nila. So sabi ko sa kanila, nung umalis ako sa Pinas, tuto na rin basic ko eh. Kaso may mga plus lang. Kaya nagulat yung mga kasamaan ko, ba't malaki pa sinasahod ko sa kanila eh, ex-abroad sila. Sabi ko, hindi ko alam. Ba't lumamang ako ng 200, 400 sa iba doon, mga ex-abroad. Wala na akong kalam-alam sa offer ng may-ari, sabi ko. Kaya doon sa unang company, sumasahod din ako doon ng mga kasama overtime, bonus, 3,000 mahigit. First time ako sa abroad, sumasahod ako ng 3,700. Laki ng bonus namin sa site kasi mining crusher kami. Nagbobonus ako ng 700 to 1,000 monthly. Lain mo yun, laki. Kaya mahirap pag galing ka sa Pinas, lulukuhin ka lang na employer mo pag baguhan ka dito. Mas maganda pa nga nandito ka na, tapos tatalon ka, yun, maganda ba yun? Malaki ang offer pag dito ka na tumalon. May pasam na i-trade test nila at saka yung exam interview. Kasi dito ngayon may exam na rin. Lalo pag heavy equipment, mekanika, engineer, yan. Okay lang sa driver kasi isang beses lang sila makapasa, may lisensya na, okay na. Pero sa mga katulad mga skilled, may exam na. Kaya sabi ng engineer ko, bago ma-expand yung ikama ko, makakabalik na ako. Kasi pag hindi mo rin yun, hindi na ako makakabalik. Kaya tama niya lang, August balik ko, September ma-expand, 20. Kaya makakabalik na ako yan, makapag-exam ako ulit. Saglit lang naman, hindi naman mahirap.
Yan, mga maliit niya ng pisa. Daming silikon dati shout out kay Master Eric Corsame. Master, shout out. Thank you for watching. Mahal siguro to sa Pinas, Master, ano? Ito mga starter. Pang 3412, C10, C15, 3406. Maabot siguro 30 mil sa Pinas to. Ganito lang. Binawas-bawasan ko lang yung dumi niya, kasprayan ko ng gasolina para malinis naman tingnan lahat. Sabihin nila madumi ito magtrabaho. Kailangan matapos ko to bago mag-Ramadan kasi ang Ramadan March 11. Kailangan matapos ko to hanggang katapusan. Kaya ano ko naman, na kontrol ko naman yung time ko kasi pauwi na ako. Parang hindi na ako mag-accept ng trabaho. Pagkatapos talaga nito, stop work na ako. Kaya na ako, pagod na. Hintayin ko lang yung sahod. Halol eh. Maglinis kami.
equivalent nito pag inline 6 kasi vehicle. Kung inline 4 naman, bali apat na makina. Yan. May mga lock yan. Kaya hindi ko na kailangan iwalayin pa. Kaya lahat nakalak. dugtong-dugtong lang. Ano to, may mga lak-lak na tirang yan. Yun. Ganyan yung mga waterline niya.
namin. Ang mabuti kasi maraming silikon. Shout out na pala sa asawa ko dyan yun, nanood pala. Yan. Yan, nag-release kami yan. Hindi pa tapos. Sana matapos at tumamaya. Tapos bukaran tubig. Ito. Ito ba? Ito birada ba? Bandok na Pilipino. Ilagay mo sa vlog mo bro, Pilipinong bandok. Gasolina, lahat ng butas. Nakamatanggal yung mga pamilya. Kasi kung mga simbol ka, simbolinis ay matagal yun. So ganda ang buha na linis, yung simbol. Focus na kagad. Ganda sa nang may kinikate, lulog ko. Lulog sa akin pizza, okay na.
dito. Dito masunod. Pagkira lang yung may ginsit natin, okay na. Hindi nila iniisip yung ano ng mga tao. Kapag yung may ginsit na pinapasarap. Sa tingin mo po, naluloko. Ayan lang guys. Bye-bye muna. Ayan, makintab-kintab na. Linis na to kapon na kapitan naman na alikabok ko. Kaso mamaya isprayan naman to ng ano. Naulanan kasi dito. Kaya imagine mo yung ulan, no? Nagkaroon siya ng korosyon kaagad. So, sige guys, bye-bye. Continue muna namin linis. Bukas abangan nyo na lang hanggang sa matapos papandarin namin to. Tapos mag-stop work na ako. Kaya nakabalot tayo lahat. Tapos namin linisin. Nakabalot yan ng mga trapal sa ano, para hindi madumihan. Kunting gasolina ang diretso kami salpak agad. Salpak na. So yun, bye-bye. Thank you for watching. Please comment, subscribe and like.